So mataas na yung gulong natin sa harap, so medyo maano siya, no? So kaidaan natin doon sa off-road, no? Easy na. Grabe naman to si ate. Matibak. Oh, matibak talaga si ate. Yo, what's up mga papi? Okay, so today pupunta tayo ng Takara. Siyempre, bibilihan natin ng bagong shoes, yung kalabaw natin. So, actually, ang gamit natin dito, dati na natin to in order sa Takara din. Ang gamit ko before ay Corsa S123 110, tama ba? I think 110/60. Sorry, 110/70 tapos 150/60 yun nasa likod. So medyo pudpud na to. Hindi na rin maganda yung kapit ng goma. So medyo madulas na siya. Okay, pupunta tayo ngayon sa Takara. Papakabitan natin ang gulong to. Alright. So actually na-order ko na to, nabayaran, ikakabit na lang nila doon. So tara, samahan nyo ako. Tingnan natin yung new look ng kalabaw natin. Okay, so papunta nga tayo ngayon sa Takara Tires sa Las Piñas branch nila para papalitan natin tong mags ay yung goma natin, yung shoes ni Jigsaw, yung kalabaw natin. So medyo matagal na rin tong gulong ko na nakakabit, siguro mga I think this is already 2 to 3 years old na rin, kasi ang huli kong palit ng goma ay ano pa, bago mag pre-pandemic. So rough estimate siguro is 6 months prior before magkaroon ng pandemic lockdown pa lang ako nagpalit ng gulong. So medyo matagal na tong gulong natin. Sulit na rin siya. So malayo-layo rin yung nabiyahe ko dito eh. Hindi ko na lang na-compute kung ilang. Dito ako sa gitna ng konti, nasa gilid na gilid ako. Paano ba ako lalabas dito? Sikip naman. Gilid na lang, gilid dito. Don't judge me. Okay, so matagal-tagal na rin. Sulit na rin naman yung gulong natin. Ilang ano na traffic guys sorry baka may magreklamo, bakit ka nasa bike lane? Hindi lang ako boy, nahaba na nasa likuran ko. So anyway, back to our topic. So mahaba na rin yung biyahe nito. At naisipan ko palitan ko na rin yung gulong natin, kasi first of all medyo nafa-flat na rin siya. Nilagyan ko lang ng sealant, so hindi siya nagfa-flat na dahil sa sealant. Second is hindi na maganda yung kapit niya. So kanina lang 2 beses ako muntikang masemplang dahil mas madulas yung gulong ko. So hindi na maganda yung kapit niya since 3 taon na rin to eh. At pangatlo, yung galaw ng gulong pag medyo pangit yung kalsada, ramdam mo na, since hindi na pantay yung korte niya, medyo lubak-lubak na rin yung goma. So normal naman yun pagka tumatagal. So ngayon naisipan ko papalitan natin yung gulong natin, kasi dati tayo. Teka, tatawid. Alright. So dati naka Corsa S123 ako na gulong, road tire. So street tire siya. Yung harapan ko ay 110/70, tapos sa likod is 150/60. So malapad siya. At kaya ang nagustuhan ko sa Corsa, kasi sa S123 matagal siya maupod. So hindi siya kagaya ng mga ibang gulong na, I think kung di ako nagkakamali, Metzeler isa sa pinakamabilis mo. Hindi pala, Pirelli pala guys, Pirelli. Ang alam ko, napakabilis maubos ng goma noon. Ang bilis mapudpod. So ang nagustuhan ko dito sa sa Corsa, matagal mapudpod. Mas matagal siya kaysa sa MRF, kasi stock nito MRF eh. O yun. So na-try ko yung Corsa. Okay naman ang kapit niya. Balance ng konti sa wet and dry situations. Wag lang sa sobrang ulan, wag kang babangking na masyado, kasi
hindi mo ganun kakapit yung gulong. Pero okay naman siya, performance, daily riding, daily usage, kahit maulan, never had any complaints with this tire. So sa akin lang, sulit na ako dito. Pero this time magpapalit tayo ng gulong. Ang kukunin ko ngayon is yung Aspira Tenero ba yun? Basta lalagay ko na lang dito yung model niya. So this one is 140/70. Tama? Tama ba? Tama, oh. 140, grabe ka naman makakabig ko yang. 140/70 yung tire sa likod, tapos sa harapan ay 110/70 rin. So medyo mas matangkad na siya ng konti, kasi ang reason for this one, kasi ang kinuha natin ay Street Dual Sport. So kung hindi nyo alam kung ano yung Street Dual Sport, ito yung medyo may ngipin-ngipin ginagamit ng mga adventure bikes yan. So bakit ako mag-adventure bike na pang-adventure bike na gulong? Kasi yung mga dinadaanan ko, especially pag pupunta ako sa probinsya, medyo malubak, medyo upot, parang ganun, no? Yun, parang ganun. So medyo malupa, so malubak, medyo off-road ng konti. So kailangan ko ng konting traction, kasi medyo mahirap gamitin yung yung street tire, yung road tire para doon. So ngayon papunta tayo ng Takara, naka-order na tayo ng ating model unit, or padaanin natin yung ambulansya para pakabitan na natin to. Actually tiwala talaga ako dito sa Takara, kasi since 2016 pa nung nabili ko tong motorsiklo na to, sa kanila na talaga ako bumibili ng gulong. So tiwala na ako sa quality ng product nila. Tsaka guys, kung mapapansin nyo mamaya pag nandun na tayo, ingat na ingat kasi sila sa pagkabit ng gulong eh. Hindi sila basta-basta kagaya ng mga ibang shop na hindi mo sure kung pag uwi mo may pingas na yung gulong mo. Sa kanila, tuwing bibili ako sa kanilang goma, kinakabit na nila yung gulong. Libre na rin, actually guys, libre na rin yung kabit ng gulong nito. Sila na bahala doon. Tapos may free ka pa na pito, tapos yung patisilan kasama na rin doon. Parang feeling ko malapit na yata tayo. Ayun na yun, ayun na pala guys, Takara. So dito signal na tayo, liliko na. Alright, dito na. Uy, walang pila, tayo lang. Nice. Okay, wala tayong pila. So tayo lang yun nandito ngayon. Boss, ako yung nag-order. Order na Aspira. Pasok ko na? Sige. Alright guys, nandito na tayo. Walang pila, tayo lang. Teka, atras ko yung motor ko, bigat. Shit. Putas na yung upuan ko. Baka naman guys, shoutout naman, sponsor naman dyan ng upuan. So ayan, wala tayong pila. Alright guys, ito na yung shop nila sa Las Piñas, Takara Tires. Ayun o. Alright. Actually kaya ako nagustuhan Takara, kasi mahirap manap ng ganitong gulong na malalaki. Kasi ito parang big bike na rin yung gulong niya. Not necessarily big bike, parang ganun na rin siya malapit. So medyo mahirap manap ng ganitong sizes. So dito, lagi sila merong ganung size eh. Pero magbabago tayo ng model natin. Guys, ito pala yung gulong natin na in-order. Ang ganda oh. Excited na ako nung itsura ng kalabaw natin pag naikabit na to. Lalim ng ganda ng niya oh, ng grooves niya. Grabe, magmumukhang macho yung kalabaw natin dito guys. Alright, natanggalin na yung gulong natin, kakabit na. Ayan na yung gulong natin. Natanggalin na lang yung goma. Tapos palit ng pito na rin yan kuya, diba? Pwede palitan. Oh, butas na yun eh. Ha? Stainless? Oh, mas maganda siguro stainless. Ano ba meron? Ha? At ka lang ay sige, wait lang. Ayan. So kita nyo naman guys, may machine talaga dito sa nangitim na yung ko, sealant. Tagal na rin yan.
Alam mo, para hindi siya sumingaw. Ayan na, ito na yung ating off-road, semi-off-road. Grabe, gwapo na motor natin dyan guys. Gwapo lalo siya yan. Nilinis talaga nila yung loob ng nung rim. So ito na, ikakabit na 140. Mas mataas to ng konti eh. Yeah, konti lang naman, 70, 60 yung dati ko eh. So mas maano to, okay sa rough road. Ipapalitan na rin yung pito. Kasi na yung pito ko dati. Yun L-type na pala yung pito. Okay, mas maganda yan. Kasi hindi na tayo mahirapan magpahangin. Ayan guys, so may kasama na siyang sealant. Ay, sealant nila maganda kasi nasubukan ko na ma-flatan dyan, pero nag-ano siya talaga. Nasi-sealed niya talaga yung Kaya hindi siya yung basta ordinaryong klase ng sealant. Maganda siya eh, maganda yung quality niya. Yun. Alright, kita mo, mas tumaas siya, ganda. Nung una ko nabili yung motor ko, dito na talaga ako kumuha. Kasi sa kanila ako nakakita na ganyang size. Pogi na ng motor natin guys. Tama yung mags niya, no? Sheesh! Wapo. Tara, titingnan ko yung teka, abang walk around natin ng konti. Gwapo. Damn boy. Parang manipis siya ng konti kasi 110 eh. 110 ba to? Hindi, parang parehas lang guys. Ang gwapo, chong. Ang gwapo ng motor natin. Grabe. Sobra lupit. Hindi mo na kinuha yung stock mo? Hindi na. Lang, lalamukin sa bahay. Ang lalaki niya, lalong babahayan. Dapat pa dadalhin mo. Oo. Hindi na madadala. Ayun pala, shoutout kila kuya sa mga nakilala natin tropa dito nagpapakabit sa Takara. Ayun. Gwapo eh. Actually, na-excite ako nung nakita ko yung nung tapos na pulido na eh. Okay. Within 20 to 40 kilometers. Okay. Sige. Tapos muna, pinakamatuloy mo muna 80. Pwede na. Tapos muna sa Corbada. Wala mo nang bangkingan sa Marilaki. Pwede na. Hindi pwede. Okay, shoutout pala kay kuya. Ano pangalan mo kuya? Jeric po, Jeric, ayan. Si kuya Jeric. Akin sir, 29.32 yung tire pressure niya. Okay. Pagkagano. Pero 29 lang yung harap. Opo sir, tapos 30 sa likod. 30. Every weeks or every 2 weeks mo ma-check yung akin para iwas bukol tsaka crack. Okay, ayun. Okay. Thank you kuya, thank you. Shoutout kay kuya, nagkabit ng gulong natin sa Takara. Salamat. Excited na ako, subukan na natin tong motor natin. One more look. Oh, di ba? Alright. So, yun. Para let's tumaas nga. Medyo tumaas ng konti yung motor. Siyempre, mas mataas yung gulong natin. So ayun, kita nyo naman guys hindi lang basta pag kinabit bahala ka na sa buhay mo. Kita mo, magbigay pa ng tips si kuya kung paano yan. Although, familiar na tayo dun, pero yun. Alright, bossing, thank you. Woo. So mataas na yung gulong natin sa harap. So medyo maano siya, no? Naninibago lang ako ng konti sa handling niya, pero grabe, ang sarap niya. Ang taas ng goma eh. So yun nga, pero I think ganun talaga pagka ganitong goma nararamdaman mo yung yung threads niya. Pero ang sarap sa feeling astig. So medyo naninibago pa ako ng konti sa thread niya sa ng goma. Yung preno ko, ayun ako mapit na naman. So kaidaan natin doon sa off-road, no? Easy na. Grabe naman to si ate. Matibak.
Tibak talaga si ate. Ayan guys, so yun yung pakabit natin sa Takara. Ayan, diba? Kita naman na solid sa service yung mga tropa natin sa Takara. Tapos yung actually sila pa rin yun eh. Sila rin yung dati. Yung dati nagkakabit ng mga ng goma ng ng diyan sa Las Piñas na branch. Yeah, goods na goods. Napaka friendly nila kausap. Hindi sila chill lang, di ba? O, babalik na tayo. Mamaya gagawa natin, papakita natin B-roll ng ating gulong or ng mags natin, ng bagong kabit na Aspira. Actually, ang gwapo talaga ng motor eh. Ang gwapo ng motor natin ngayon guys. Solid na solid din. Tsaka okay siya, hindi na ako sumasayaw sa mga konting lubak-lubak, hindi na. So 29 tapos 30 lang yung likod para hindi raw lubakin, ay hindi raw magkabukol. So kasi dati mali pala yung kapal ng hangin ko. Okay siya sa slow speeds. Oh, okay siya sa slow speed. Ay, ang main concern ko dito sa tires na to, since hindi ko pa siya natotry talaga, is yung baka nga matagtag or medyo mahirap i-handle sa ang tawag dito, sa street, sa slow speeds ng ganito, ng road. Yun yung concern ko, pero so far so good naman. Anyway, shoutout ulit sa Takara Tires. Salamat sa smooth transaction tsaka sa mabilis na serbisyo ng paglagay ng gulong or ng bagong sapatos ng kalabaw natin. So thank you sa inyo guys. So sa mga gusto magpakabit ng gulong ng goma na maganda quality, tapos sure ka na okay yung service, is try nyo dito sa Takara guys. Meron sila iba-ibang branches. Lalagay ko ulit dito sa baba ng screen kung saan yung page nila, FB page nila, so you can follow them as well. At hanggang sa susunod nating motovlog, I'll see you guys on the next one. Ay, teka lang, B-roll pala muna guys. Eto, B-roll.